Magandang araw po sa inyo, Sir El, at sa lahat ng listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rebecca. 32 anyos po ako. Nangyari ang ibabahagi kong kwento noong taong 2015. Mga 9 na taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Tuwing naaalala ko ang gabing iyon. Halos 1 dekada na po akong nagtatrabaho bilang imbalsamador sa isang pampublikong ospital sa Kabisayaan. Luma na ang ospital na ito. Ilang beses nang pinag-uusapan na may kababalaghan, lalo na sa basement kung saan naroon ang morgue. Pero sanay na ako. Araw-araw, bangkay ang katabi ko. Amoy ng formalin, lamig ng stainless na mesa, at ang nakakabinging katahimikan, naging normal na lang ang lahat. Sanay na akong mag-isa sa malamig na silid na yun, naglilinis ng mga katawan, naghahanda para sa burol. Trabaho lang, walang halong emosyon. Pero may isang gabing dumating na hindi ko kayang ipaliwanag at hindi ko makakalimutan. Noong buwan ng Agosto 2015, Sabado ng gabi, pasado 11:00 na nang may dumating na bangkay mula sa isang vehicular accident sa may National Highway. Lalaki, mga nasa 35 anyos, duguan at halos wasak ang katawan. Walang ID, walang cellphone, walang pamilyang agad tumawag. Kaya tinawag lang namin siya sa record bilang John Doe number 89. Mag-isa lang ako sa morgue noong oras na iyon dahil ang kasama kong si Mang Tony ay umuwi na ng 9:00. Sabado kasi kaya laging ganoon ang shift. Ako na lang ang natitira kapag weekend night duty. Inilipat ko ang katawan sa stainless na mesa. Sinimulan ang linisin ng paligid. Siniguro kong malinis ang lahat ng gamit. Routine na iyon para sa akin, wala nang bago. Pero sa gabing iyon, iba ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hanging dumaan sa batok ko. Yung klase ng lamig na hindi galing sa aircon o sa freezer. Pakiramdam ko may nakatitig sa akin. Mula sa madilim na sulok ng silid. Hindi ko pinansin. Inisip ko na baka guni-guni lang. Pagod lang siguro. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Habang pinupunasan ko ang natuyong dugo sa mukha ng bangkay, napansin kong parang nakangiti siya. Alam kong minsan nagre-relax ang facial muscles kaya mukhang nakangiti, pero iba ito. Para bang intentional, parang may laman ang ngiti. Isinara ko the bibig gamit ang tape, gaya ng standard procedure namin. Pero pagkalipas ng ilang minuto, bumuka ulit. Sinubukan kong isara muli, idiniin ko ng maayos. Pero pagtalikod ko sandali para kumuha ng panibagong tape, pagharap ko, bumuka na naman. Kinilabutan ako ng sobra, pero pinilit kong maging professional. Tumalikod ako para kumuha ng mas malapad na tape, pero nang humarap ako ulit, tumulo ang luha sa kaliwang mata ng bangkay. Hindi ito imagination, hindi ito dahil sa pagod. Klarong-klaro sa ilaw ng fluorescent, ang pag-agos ng luha mula sa isang patay na lalaki. Gusto ko nang umalis sa oras na iyon, pero hindi ko maiwan ang katawan
na hindi pa tapos. Sinabi ko sa sarili ko, muscle reflex lang ito, may mga ganitong kaso daw talaga. Pero alam kong iba ito, parang buhay na buhay ang dating. Habang abala ako sa pag-iisip, biglang namatay ang kuryente sa buong morgue. Nag-blackout. Buti na lang may flashlight ang cellphone ko. Binuksan ko iyon at itinutok agad sa mesa ng bangkay. Pero wala na sa ayos ang katawan. Iyong kanang kamay na kanina ay nasa gilid, ngayon nakapatong na sa dibdib. At ang ulo, nakabaling sa direksyon ko. Natulala ako. Parang hindi ako makahinga. Gusto kong tumakbo palabas, pero parang may pumipigil sa katawan ko. Parang may bumubulong sa tenga ko, sinasabing huwag kang aalis. Pinilit kong kunin ang cellphone para tawagan si Mang Tony, pero walang signal sa basement. Patay ang radyo, patay ang CCTV monitor. Purong static lang. Tumayo ako at itinutok ang flashlight sa paligid. Sobrang tahimik, pero sa may pintuan sa likod ng imbalsamuhan, yung pinto na bihirang buksan, narinig ko ang mahinang kaluskos. Parang yabag ng paa na hinihila sa sahig na semento. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon, hawak ang flashlight. Kinakabahan ako pero pinipilit kong huwag magpadala sa takot. Paglapit ko, biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip ako, wala namang tao. Pero sobrang tapang ng amoy ng pormalin, mas matapang kaysa normal. Sa kabilang dulo ng hallway, may aninong mabilis na dumulas. Hindi staff, hindi gwardya, matangkad at nakayuko lang. Bumalik agad ako sa loob ng silid, pero sa hindi ko maintindihang dahilan, wala na ang bangkay sa mesa. Halos mapaiyak ako sa takot. Hinanap ko sa ilalim ng mesa, sa freezer, pero wala siya. Ako lang ang tao doon, ako lang ang may susi sa morgue. Biglang umungol ang lumang refrigerator sa sulok, iyong sira na at hindi na ginagamit. Tumakbo ako papunta roon at binuksan, pero wala namang laman kundi mga lumang bote at kagamitan. Umupo ako sa sahig, nanginginig, nilapag ang flashlight sa tabi ko. Maya-maya, naramdaman ko ang malamig na dampi sa balikat ko. Tumingin ako. Wala naman. Pero pagtingin ko sa salamin, may marka ng kamay na basa ng formalin sa aking uniforme. Doon na ako tuluyang nataranta. Buti na lang, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Tony. Pawis na pawis, hinihingal. Nakalimutan daw niya ang cellphone niya sa locker at may kakaibang kutob daw siya kaya bumalik. Hindi na ako nakasagot. Umiyak na lang ako at agad niya akong inalalayan palabas. Kinabukasan, bumalik kami pareho sa morgue. Nakahiga ng maayos ang bangkay sa mesa, parang walang nangyari. Pero may bakas ng luha sa pisngi nito at basang-basa ng pormalin ang sahig sa paligid. Hindi ko makakalimutan ang mga markang yon.
Nag-file ako ng request na huwag nang i-assign sa night shift. Pinagpahinga ako ng 1 linggo. Kinausap ako ng supervisor, pero hindi ko na ikinuwento ang lahat. Wala namang maniniwala. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pagbalik ko sa trabaho, nalaman ko ang tungkol sa bangkay na iyon. Nakilala siya noong sumunod na araw. Isa pala siyang dating embalsamador sa ospital na ito. Mahigit 15 taon nang patay. Naaksidente siya noon sa motor at dahil walang kumuha ng katawan, nanatili siya sa freezer number 3. Ang mismong freezer na laging pinag-uusapan ng mga staff na malas daw. Ilang taon ding hindi na-cremate ang katawan niya hanggang sa nawala na lang ang record at ang bangkay para bang sinadya ng ospital na kalimutan. Marami nang nakaranas ng kakaiba sa morgue, lalo na kapag may bagong bangkay na inilalagay sa freezer 3. At iyon na nga, makalipas ang 2 buwan, October na. Isang gabi na naman ng Sabado, biglang nagkaroon ng emergency sa morgue. Wala na naman si Mang Tony, kaya ako na naman ang naiwan kahit na nag-request ako dati. May dumating na bagong bangkay, isa na namang John Doe mula sa aksidente sa may highway. Inilagay ko sa freezer number 3, iyong may malas na nga. Nang mailagay ko na, nagsimula na naman ang kakaiba. Bandang 11:00, nag-flicker ang ilaw, tapos may narinig akong mahinang kalabog mula sa freezer. Pagtingin ko, nakabukas na ang bahagya ang pinto ng freezer 3. Isinara ko, pero pagtalikod ko, bumukas ulit. Sinilip ko ang loob. Nandoon ang bangkay, pero bukas ang mga mata nito. Nakapikit iyon kanina. Nilapitan ko, siniguradong patay, pero bukas talaga ang mata. Nag-lock ako gamit ang emergency padlock. Pagpatak ng 12:30, muling bumukas ang freezer at naramdaman ko na lang na lumamig ang hangin sa likod ko. Tumingin ako, pero wala na ang bangkay sa loob. Wala sa ilalim ng mesa, wala sa kahit saang sulok. Nang hina ang tuhod ko, nanginginig ang mga kamay. Sinilip ko ang CCTV monitor. Static lang. Pinindot ko ang emergency button. Walang sumasagot. Gusto kong tumakbo, pero parang may humihila sa akin na manatili. Narinig ko ang malalim na buntong hininga mula sa ilalim ng embalsamuhan. Lumapit ako, may mga basang bakas ng paa sa sahig, amoy formalin, papunta sa likod ng silid kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan. Biglang umilaw ang fluorescent sa hallway sa likod, yung bagong palit lang kahapon. At sa dulo ng hallway, may hubad na lalaking nakatalikod, nakaupo sa sahig, basa ang katawan, tila humihikbi. Bigla itong nagsalita, tinawag ang pangalan ko. Pero hindi normal ang boses. Garalgal, parang sira na tape recorder. Lumakad ito papalapit,
Makinis ang likod, parang bagong linis na bangkay. Nang makalapit ng mga 3 metro, tumingala ito. Wala itong mga mata. Butas lang na itim ang kinaroroonan ng mata at ang bibig ay parang punit na lamukos. Hindi ito sumisigaw, pero parang sumisigaw ang presensya nito sa loob ng silid. Tumakbo ako palabas ng hallway, paikot-ikot, pero parang hindi nauubos ang daan. Lahat ng pinto papuntang labas ay tila nawawala. Nakakabingi ang katahimikan. Wala akong marinig kundi ang sarili kong hininga. Maya-maya, parang naglaho ang nilalang at nakabalik ako sa loob ng morgue. Nandoon na ulit ang bangkay sa freezer number 3. Nakapikit ang mga mata, parang walang nangyari. Sumandal ako sa pader, naupo sa sahig, hindi gumalaw ng halos 30 minuto. 3:00 ng madaling araw nang dumating ang janitor. Nagulat kung bakit ako nakaupo sa sahig. Hindi na ako sumagot, lumabas na lang akong tulala. Hindi na ako bumalik ng ospital sa loob ng 2 linggo. Nang bumalik ako para kunin ang huling sweldo, kinausap ako ng head nurse. Sabi niya, noong gabing iyon, nag-static daw lahat ng CCTV footage at iyong bangkay ni John Doe 89, iyong dating embalsamador, bigla na lang daw nawala sa freezer. Walang record ng cremation o pag-claim ng pamilya. Wala raw sa logbook ko. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko masabi ang totoo. Baka sabihing nababaliw ako. Bago ako tuluyang umalis, dumaan ako sa chapel ng ospital. Naroon ang isang matandang madre na laging nagdarasal tuwing gabi. Nagtanong ako kung may narinig siya noong mga gabing iyon. Ang sagot niya sa akin, hindi na raw bago iyon sa morgue. Matagal na raw may ligaw na kaluluwa doon. Yung dating embalsamador na nadisgrasya, hindi na nahanap ng pamilya, kaya hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng katawan. At may isa pa raw, isang dating sundalo na naaksidente sa highway na hindi rin nakuha ang katawan. Baka raw iyon ang nagparamdam. Iyon ang sabi ng madre. Lumipas ang 1 taon. Hindi na ako bumalik sa trabaho sa ospital. Lumipat ako ng tirahan. Nagtrabaho bilang caretaker sa isang maliit na apartment building sa bayan. Tahimik ang buhay ko ngayon. Wala nang bangkay, wala nang multo. Pero gabi-gabi, tuwing 12:00 ng hating gabi, naririnig ko pa rin sa panaginip ang pagtawag ng pangalan ko sa garalgal na boses. Minsan, hindi ko sigurado kung ako ba talaga ang tinatawag o kung pinapalitan na lang ng boses na iyon ang tono para makapasok sa isipan ko. At minsan, pagkagising ko sa umaga, may naamoy akong pormalin sa sahig ng kwarto, kahit wala naman akong kahit anong kagamitan mula sa ospital na dinala ko. May mga bagay talagang hindi mo basta maiiwan sa freezer. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang lamig ng gabing iyon. At alam kong may mga kaluluwang hindi pa handang umalis
Dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir L. at sa lahat ng listeners